karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nalate ako sa chismisan galore sa mundo ng beauty pageant kasi nga nag-singer pa ako. Kumanta kaya ako ng Aegis kanina. Birthday ng kapitbahay ko dito mga karag-karag. So may konting salo-salo. Ay grabe. Nakuha ko talaga yung pinaka-high notes ng Aegis bitaw, pero ang ending yabag jugay kong tingog por yagaba. So ilaban natin to mga karag-karag kasing basag din ng boses ko ang mga latest na revelasyon ngayon at chikahan na pinag-uusapan at pinagchichismisan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa nating kapitbahay na taga Milky Way. So wala muna tayong minupusal fashion distraction law kasi hihabol ko talaga ang chika na to na kung saan mapasabi siguro kayo na ay agree ako nito sa kanila mga karag-karag, di ba? So dahil eto na nga gusto nilang i-boycott ang Miss Charm pageant sa Vietnam. Ayaw nilang magpadala pa ang Indonesia ng representante sa Miss Charm pageant sa Vietnam. Dahil waste of money lang daw, waste of time, waste lang daw ng effort sa mga kandidata. Pero ang ending, lagi na lang nagka-cancel ang Miss Charm pageant. Which is agree ako dito mga karag-karag sa kanilang himutok ha. Tapos siguro isa din sa mga rason nila, hindi talaga makapasok o makasungkit ng corona yung pambato nila. Nakasungkit na ba sila ng corona or wala pa? Ano yung pinaka-highest placement nila sa Miss Charm pageant sa Vietnam? So comment down below mga karag-karag kasi ang hirap naman kasi tandaan itong mga kaganapan sa Miss Charm. Parang pageant ngayon, bukas wala na. Di ba? Yung lang talaga tumatak na performance sa akin sa Miss Charm pageant is yung kay Annabelle McDonnell. Yung talaga yung sa preliminary performance niya na kung saan yung kanyang pa-evening gown bitaw tapos biglang bumulaga at bumawi si Annabelle sa kanyang performance sa final na kung saan nakuha niya ang first runner-up sa Miss Charm. So yun talaga yung hindi ko makakalimutan, yung laban ni Annabelle. Pero dito sa mga kapitbahay nating taga Milky Way, amot galore kung ano yung nila ngayon. Level nila sa Miss Charm pageant. So dito nga sa kanilang panawagan na i-boycott at wag nang suportaran ang Miss Charm pageant sa Vietnam, yung rason naman nila is valid. Kung ito yung talagang ilalaban nila, yung lagi na lang cancellation na ginawa ng Miss Charm organization, which is agree talaga ako. Pero kung may iba pa talaga silang hidden agenda kung bakit nila i-boycott ang Miss Charm pageant sa Vietnam, sila lang yung nakakaalam. Di ba? Alam naman natin, pag hindi talaga sila sa manalo sa isang international pageant, ayun, ngaw po na sila ba? Mura po na silang pins. Di ba? So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo. Dito nga sa kanilang panawagan na wag nang suportaran ng Puteri Indonesia at ng ibang mga beauty pageant lovers na mga Indonesia ang Miss Charm pageant. Nako, pag mangyari yan at umabot ito sa mga taga-Bitsin, impas yun yung mga taga-Milky Way ba? For sure. Sila na naman yung magwarlahan galore. Basta magkayuring na dyan na ang ilang mga linyahan sa social media. Yung magwarlahan sila ba, tapos tayo mga chismos at mga chismosang taga-pins, makimaritis tayo, tayo todo translatein tayo kung ano yung mga banatan bitaw nila, yun yung nakakatuwa. Magbasa ka ng hindi mo naintindihan tapos Englishin mo tapos ay ambot lang makalingaw. So ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction niyo dito nga na ibo-boycott daw nila ang Miss Charm pageant sa Vietnam. Sa tingin niyo mga karag-karag, makatarungan kaya nga dapat nga bang i-boycott ang Miss Charm pageant sa Vietnam? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest at late na kaganapan sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!